Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dinyo. Walang eksaktong taon. Kawayan. Tricycle driver si Dinyo. Maagang naulila sa mga magulang at tanging sarili lang ang binubuhay. Kahit walang pamilyang sinasandalan, naging maayos naman ang buhay ng binata. May maliit na sakahang naiwan ang ama at ina na napagkukunan niya ng ikabubuhay. Masipag at masinop na binata kaya nakakayanan nitong mag-isa. Kahit naabala sa mga ginagawa, nagkakaroon pa rin siya ng oras sa sarili, maliban na lang sa minsanang pagtambay sa tubaan ni Tia Cora. Wala naman itong ibang bisyo. Yun nga lang, lagi itong tampulan ng tukso ng mga kaibigan dahil nasa edad 40, ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng makakatuwang sa buhay. Bakla ka siguro pare ano? Aba, kalain mo. Halos magkasabay na tayong lumaki. Meron na akong 3 anak pero ikaw kahit nobya wala. May balak ka pa bang mag-asawa? Hanggat kaya mo pa, maghanap ka na. Mahirap ang walang kapamilya ano? Sinong aalalay sa'yo sa oras na hindi mo na kaya? Wika ng kaibigang si Pipoy. Oo nga paring Pipoy, may punto ka. Ako nga kahit ganito lang ang pagmumukha ko, nakahanap ako ng asawa eh. Sayang naman yung mukha mo kung hindi ka makakahanap ng malalahian. Kung gusto mo, pwede ka naming hanapan ni Pipoy eh. Wika ni Nano. Ay nako kayong dalawa. Tigilan nyo na nga yung kaibigan niya. Kung ako sa inyo, asikasuhin nyo yung mga buhay niya. Si Dinyo maayos at hindi nyo makitang hirap sa buhay. Samantalang kayong dalawa, may asawa nga pero napapakain nyo ba ng maayos? Nako iho, huwag kang makinig sa dalawang yan. Mas maayos mag-isa kaysa may kasama ka nga pero hindi kinakaya at palagi kang nagkakaroon ng problema. Wika ni Tia Cora. Tama po kayo, Tia Cora. Hindi naman ako nagmamadali. Dadating din yan sa tamang panahon pero masaya ako sa inyong dalawa mga pare. Hindi perpekto ang buhay pero nagagawa nyo pa ring tumagay. O sige na, ubusin na natin tong tuba ni Tia Cora. Ako na ang magbabayad. Hayaan nyo, kapag nakahanap ako ng mapapangasawa, abay ka agad kayo sa kasal. Tugon ni Dinyo. Nagtawanan ang tatlo pati na rin si Tia Cora. Hindi naman araw-araw ang tambay ng magkakaibigan. May mga pagkakataon lang na nagkikita silang tatlo. Mabait at marunong makisama ang tendera. Palibas ay matandang dalaga, kaya ito ang palaging kakampi ng binata sa tuwing niloloko ng mga kaibigan. Hating gabi na nang matapos ang inuman, naunang nagpaalam si Dinyo para umuwi dahil maaga pa siyang mamamasada kinabukasan. Madilim na, dadaan pa ito sa pilapil ng palayan. Nahirapang maglakad si Dinyo na may nakasalubong na babaeng mahaba ang buhok at may bitbit na kahon. Natatawa pa ang binata. Sa isip niya ay namamalikmata lamang. Oy miss, ating gabi na. Nandito ka pa sa gitna ng pilapil. Ano bang ginagawa mo? Lasing ka din oh. May dala ka pang kahon? Gusto mo ba tulungan kita? Tanong ni Dinyo. Wag na, kaya ko na to mama. Pasensya na kung naabala kita sa pagdaan ha. Hinahanap ko kasi yung bahay ng tiyahin ko eh. Hindi ko kabisado yung lugar kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tugon ni Belay. Aba, sino naman ang tiyahin mo? Kung hindi mo na itatanong, kilala ko lahat ng taga dito. Ba, maganda ka ah. Kaso, bakit amoy langis? Tanong ni Dinyo. Baka itong dala ko yung naaamoy mo. Pasalubong ko sa tiyahin ko. Pwede mo bang ituro sa akin yung bahay ni Tia Cora?
Tanong ni Belay. Tiyak ora baka mo. Aba, kapag siniswerte ka nga naman, sige, dalian mo't ihatid na kita. Kaibigan ko yun dyan lang sa bandang tawid. Gusto mo ba buhatin na kita? Maputik yung palayan saka maraming gumagala na halimaw dito sa amin. Hindi ka ba natatakot? Natawa ang dalaga dahil hindi man lang magawang maglakad ng tuwid ng binata. Ngunit sinika pa rin ito na maalalayan ang dalaga. Sa ganitong sitwasyon, nagawa niya pang ihatid ang dalaga sa bahay ng tiyahin nito. Kahit lasing, nakakaamoy talaga siya ng kakaibang lansa. Hindi niya mawari kung saan pero ayaw niya namang magsalita ng hindi maganda sa dalaga. Ilang sandali pa, nakabalik na sila sa tindahan kung saan natutulog na ang mga kasama niya sa lamesa. Samantalang naabutan naman nilang nagliligpit si Tia Cora. Abala ito sa pag-aayos ng mga panindang tuba at nililipat papasok ng tahanan. Nakangiti ito nang makita na kasama ng binata ang pamangkin na matagal niya nang hindi nakikita. Kahit medyo madilim sa lugar, alam ng matanda kung sino ang kasama ni Dino. Tia Cora, bumalik ako, kasama ko pala yung babaeng mapapangasawa ko. Ano nga palang pangalan mo? Nakalimutan ko yata Wika ni Dino. Anong mapapangasawa pamangking ko yan si Belay. Naku, ikaw talaga puro kakalokohan. Maraming salamat at sinamahan mo siya. Pumasok nga kayong dalawa. Ay, hindi pala Dinyo. Gisingin mo na nga yung mga kasama mo. Magsasarado na ako Belay iha, sige na pumasok ka na at nang makapagpahinga na. Dinyo, nahilo ko sa tinagay natin ngayong araw Wika ni Tia Cora. Salamat po. Nakilala niyo pa ako, Tia Cora. Opo, sige, magpahinga na po tayo. Napagod po ko Nahirapan po kong hanapin yung bahay mo, Tia. Salamat dyan sa lasing na mahangin. Sinamahan po ko dito. Tugon ni Belay. Ayos na sana Tia, yung pamangkin mo sabihin mo maligo. Amoy amoy dumi ng hayop Wika ni Dino. Puro ka talaga kalokohan. Sige na, buhatin mo na yung mga kaibigan mo. Iinom-inom hindi naman pala kaya. Maraming salamat uli. Kahit sobrang hirapang binata, inalalayan pa rin niya ang mga kaibigan at pilit na ginising ng makauwi na. Habang pilit na tinatayo ang dalawa, hindi nito maiwasang mapalingon. Napangiti siya nang makitang nakamasid sa bintana ang dalaga. Nahumaling si Dino nang masilayan ang kagandahan ni Belay. Biglang nawala ang tama ng tuba nang makadama ng kakaibang emosyon. Sobrang nakakaakit ang bilugang muka ng dalaga. Napabuntong hininga na lang si Dino. Biglang nasuka ang inaalalayang kaibigan. Nandidiri man ay mabilis niya itong inilayo sa lugar. Sobrang hirap ng naranasan niya dahil maliit na pilapil na nilalakaran kasama ang mga kaibigan na lasing. Ganun pa man, hindi ito naging dahilan upang pabayaan niya ang mga ito. Bagkus kinailangan niyang maglaan ng puwersa dahil hindi basta ang bigat ng dalawa. Minuto lang ang lumipas nang maabot niya ang tahanan ng mga ito. Magkakatabi lang sila, kaya nakahinga ng maluwag si Dino nang masiguradong naihatid niya ng maayos ang mga kasama. Malapit lamang ang tahanan nila. Bago namang pumasok ng bahay, dumaan na muna ito ng paliguan. Ayaw niyang ipasok pa sa loob ng bahay ang mga putik na nakuha niya sa pilapil. Kaya kahit walang ilaw, pinilit pa rin niyang linisin ang katawan. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar. Nasa likod lang ng tahanan ang paliguan na tila maliit na kubong walang bubong. Habang nagkukuskus ng katawan ay may naaamoy muli siyang kakaiba. Sobrang pamilyar ang lansa na tila nasa malapit lang. Iniisip niya na baka dahil lang ito sa putik
Binaliwala na lamang iyon ng binata at nagpatuloy sa pagligo. Akmang lalabas na ng paliguan, ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog. Napahinto ito at akmang titignan kung saan nanggaling. Ngunit bigla itong natisod nang makita ang malaking aso. Kahit walang buwan o ilaw, wala namang mga punong mapagtataguan ang nilalang. Naaninag niya ang figura. Sa sobrang pagkagulat, bago siya tuluyang sakmalin ng nilalang, biglang merong humablot dito at inihambalos sa lupa. Sa sobrang takot ng binata, walang boses na lumalabas sa bibig niya para sana humingi ng tulong. "Tumayo ka dyan. Pumasok ka sa bahay mo. Dalian mo!" Wika ng nilalang. Sino ka? Sino kayo?" tanong ni Dino. "Kapag hindi ka pumasok, ako mismo ang papatay sa'yo!" Nanginginig pa ang katawan ng binata habang binubuksan ang tahanan. Dali-dali niya itong kinandado at binuksan ang lampara. Sa ilang taong pamamalagi sa tahanan, ito ang unang pagkakataong nakaranas ng sobrang nakakatakot. Hinanap pa niya ang mga itak maging ang mga kutsilyong nakasugbit sa gilid ng lagayan ng plato. Kinuha niya ito. Dagdag proteksyon kung sakaling may pumasok sa bahay. Hindi na muna pumasok ng kwarto ang binata. Nasa gilid lamang siya ng upuan, hawak ang sandatang makakatulong sa kanya. Hindi na malaya ni Dino. Nakatulog na pala siya ng dahil sa pagod. Naalimpungatan na lamang ito nang tumilaok na ang mga manok sa gilid ng tahanan. Maliwanag na ng mga oras na yun. Bumangon na ang binata para ayusin ang sarili dahil hindi na siya nakapagbihis sa sobrang takot kagabi. Bakas pa sa katawan ni Dino ang mga putik na nakuha nang matisod sa harapan ng banyo. Ilang sandali pa, nang masiguradong maayos na ang tahanan, lumabas na ito para mamasada. Nagatid muna siya ng ilang pasahero bago dumaan sa karinderyang kinakainan araw-araw. Gusto niya sanang magkwento sa mga nakakasabay na kakilala, ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka isipin ng mga ito na nababaliw na siya. Kaya imbis na magkwento ay tumahimik na lang habang tinatapos ang pagkain. Nakita niya si Pipoy at nagpasalamat. Inimbitahan siyang tumambay uli sa tindahan ni Tia Cora dahil kaarawan niya ng araw na yun. "Nandito ka pala, pare. Pinuntahan ka kanina ng inaanak mo. Yayain ka sanang manangalian sa bahay pero hindi ka yata naabutan. Kaya mamaya huwag ka mawawala. Nagimbita ako ng iba pa nating kaibigan sa baryo para masaya. Magpapaluto ko ng paborito nyo ni Nano." Wika ni Pipoy. "Tatanggi pa ba ako? Sige pare, dadating ako ha. Maggagarahe na lang ako ng maaga, saka damihan mo yung sili. Gusto ko yung pulutan na yun eh. Maraming salamat sa pagimbita nga pala. May bisita si Tia Cora. Nakita niyo na ba?" Tugon ni Dino. "Sige pre. Sabihin ko gawing sobrang anghang. Masarap kasi yung sisig na maraming sili. Bisita? Saan dun? Wala naman eh. Hindi ko pa nakikita. Maganda ba? Sige pre, tignan natin ha. Mamaya baka pwede na yun sa'yo. Kausapin natin si Tia Cora." Wika ni Pipoy. Di kayo na ang humusga pero parang may kakaiba sa kanya eh. Paunlakan sana tayo mamaya ni Tia. Liligawan ko yun kung papayag siya. Tugon ni Dino. Nagtawanan ang dalawa. Kahit na bahagyang nag-aalangan si Dino na uminom matapos ang nangyari kagabi. Bigla niya itong nakalimutan nang maalala ang magandang mukha ng dalaga. Sa isip niya,
kung bibigyan siya ng pagkakataon ay liligawan niya ito. Kaya imbis na mag-alala, mas lalo siyang nasabik sa mangyayari. Lumipas ang ilang oras. Mag-aalas 4 pa lamang ay ginarahin na nito ang pamasadang tricycle. Nag-ayos ng sarili. Naglagay pa ng pomada sa buhok. Naiisip niyang baka sugurin muli siya ng nilalang. Kaya nagdala siya ng maliit na balisong sa tagiliran. Panigurado lang kung sakaling may magtatangka muli sa buhay niya. Ilang sandali lang ay nasa tambayan na si Dino. Naroon na ang mga kaibigan at nakahanda na sa lamesa ang iinuming alak. Napangiti ito nang makita si Belay na tumutulong sa tiyahin sa paghahanda ng mga inumin. Nakita siya ng dalaga, ngunit nalungkot ang binata dahil hindi man lang ito ngumiti sa kanya. Tila nag-iba ang itsura. Dumiretso na si Dino sa mga kaibigan na nagtutuksuhan sa mahabang mesa. Pre, yan ba yung sinasabi mo? Ang kanta nga! Naku, ayos lang yata sa tiyahin eh. Anong ipapaalam namin? Kaso mukhang mahihain pare. Kanina pa kami nandito na hindi man lang namin narinig na magsalita, pati si Tia Cora parang may sakit eh. Wika ni Pipoy. Siguro napuyat lang kagabi. Anong oras na kasi tayo nakauwi eh. Saka mamaya, magiging maayos din yan. Parang hindi nyo kilala si Tia. Ako nang bahala. Tugon ni Dino. Salamat nga pala pare kagabi ha. Hindi na namin namalayan nakatulog kami dito. Buti na lang binalikan mo kami. Pagkagising ko kanina nagulat ako nasa bahay na ako eh. Sabi ng misis ko, ikaw daw yung nag-attend. Nauna kang umuwi bakit ka bumalik? Tanong ni Nano. Nasa lubong ko kasi si Belay kagabi. Naligaw siya kakahanap ng bahay ng tiyahin kaya hinatid ko na dito. Nabutan ko kayong tulog na eh. Ayoko namang iwanan kayo na nakatuwad dyan sa lamesa. Tugon ni Dino. Nagtawanan sila. Ngunit bigla muli nilang inasar si Dino. Sanay naman ang binata kaya nakikitawa lang din ito. Pero kahit ganon, nagtataka ang binata kung bakit hindi sumali si Tia Cora. Naninibago ang magkakaibigan dahil tila umiiwas sa kanila ang matanda. Nasa loob lang ito at kung may bibilhin sila, nilalapag lang ng matanda at hindi man lang sila kinakausap. Sa pagtataka ni Dino, tumayo ito para lapitan ang magtiyahin na nasa loob lamang ng tindahan. Hindi siya sanay na ganon ang matanda sa kanila. Samantalang palagi itong nakakasama tuwing natagay. Kumusta po Tia? Ayos lang po ba kayo? May sakit po yata kayo Galit po ba kayo sa amin? Masyado po ba kaming maingay? Naninibago po ako eh. Tahimik po kayo ngayon. Kung may problema, sabihan nyo lang po ako Wika ni Dino. Magsasarado ko ng alas 7 ng gabi. Nasa inyo kung maghahanap kayo ng pwesto. Ang kinababahala ko lang, baka may hindi magandang mangyari. Pasensya na iho kung nagkaganito ako. Hindi ko din mapapaliwanag sa paraang maiintindihan mo. Basta ang gawin nyo mamaya pag uwi. Magsarado kayo ng pintuan. May paparating na jablo. Madamay pa kayo sa gulo. Pagpasensyahan mo na at Natigil sa pagsasalita si Tia Cora. Madadamay sa gulo. Tia, tungkol po ba to kagabi? May nangyari po sa akin eh. Yung po ba yung tinutukoy nyo? Salamat po ako at may nagligtas sa akin. Kung hindi, ewan ko lang kung buhay pa ako ngayon Ipaliwanag niyo po ng maayos nang maintindihan ko. Tanong ni Dino. nahihiya ako sa inyo. Hindi na iba ang tingin ko sa inyo lalo na ikaw din nyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa iyo. Kaya sumunod na lang kayo sa akin. Mapapasan ba't magiging maayos din ang lahat?
Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ng diretsyo. Mamaya, malalaman mo. Sa ngayon, tapusin niyo muna ang tagay at magsiuwi na kayo ng maaga. Maniwala kayong hindi ako galit. Kaligtasan niyo lang ang iniisip ko. Wika ni Tia Cora. Bumalik si Dino sa mesa ng mga kaibigan. Naguguluhan man. Pinili niyang ipaliwanag sa mga kaibigan ang mga sinabi ng matanda. Kaya kahit ayaw nilang umuwi, wala naman silang magagawa dahil magsasara ng maaga ang matanda. Bago mag alas 7, nagsipag-uwi na ang mga kaibigan maliban sa 3. Batid nilang may hindi magandang mangyayari at ayaw nilang iwanan ng basta ang magtiyahin. Napagpasya nilang mag-alatanod ng gabing iyon. Hindi pwedeng kung sino na lang ang papasok sa baryo natin tapos gagawa ng kung ano-ano. Ang bait-bait ni Tia Cora para magkaroon ng kalitan o kagalit eh. Wika ni Pipoy. Hindi natin alam pero kailangan natin maganda. Hindi niya. May hindi ka nakikwento sa amin ano? Ano ba talaga nangyari kagabi? Wika ni Nano. Biglang nagsalita si Tia Cora. Ay total, mapilit kayong 3. Siguro panahon na din para malaman nyo ang sikreto. Pagpasensyahan nyo na. Gusto ko lang naman ang normal na buhay eh. Di niya. Sinundan ko kayo kagabi para masigurado kong maayos at ligtas kayong makakauwi. Lalo ka na din niya. Ikaw ang pinunterya nila dahil sa pagtulong mo kay Belay. Tumakas ang pamangkin ko sa angka namin. Kagaya ko, gusto niya ding magkaroon ng normal na buhay. Gusto niyang makawala sa sumpang na ipasa ng mga ninuno namin. Ay ngayon, hinahabol siya ng mga kapatid niya. Nag-iisang babae si Belay at protektado ito ng mga kapatid. Kaya sinigurado ng mga ito na ligtas na makakadating si Belay. Kung ano man ang nangyari sa'yo, baka inakala nilang banta ka sa buhay ni Belay. Mabuti na lang at naabutan kita kagabi. Oo, ako ang nagpapasok sa'yo. Hindi ako masamang nilalang iho. Alam nyo yan. Kaya hindi na ako nakapag-asawa dahil ganito ko. Ngayon alam nyo na, pakiusap umuwi na kayo habang hindi pa sila dumadating. Pagpapaliwanag ni Tia Cora. Ikaw po yun? Paano nangyari yun? Pero sige po, uuwi na po kami. Paano naman po kayong dalawa? Sumama na lang po kayo sa amin. Tugon ni Dino. Umayos ka nga pre. May masama kang balak yata kay Belay eh. Lumang estilo na yan, bayaan mo na. Umalis na tayo dito. Wika ni Pipoy. Salamat sa inyo ha. Mas ligtas kami ni Tia dito eh. Nga pala, pasensya ka na din sa amoy ko kagabi. O ito, tag-iisa kayo. Pangontra yan na ginawa namin. Matapang lang ang amoy pero hindi kayo magagalaw ng mga nilalang. Ayaw nila ng amoy niyan eh. Yan yung laman ng kahon na dala ko kagabi. Napayuko na lang ang binata nang maalala ang sinabi ng dalaga. Bago umalis, nagaplas ang dalawa habang ang kay Dino naman nilagay niya lamang sa bulsa dahil hindi niya kayang tiisin ang baho. Nagpaalam na silang aalis pero si Dino buo ang loob na tanungin sa magtiyahin kung pwede ba siyang umakyat ng ligaw at napangiti naman ang dalaga. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakauwi na ang dalawa. Tatawid na sana si Dino sa palayan. Habang naglalakad ay may naaninag muli siyang figura. Pakiramdam niya ay biglang nag-iba ang pakiramdam sa paligid. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan dahil meron itong masamang presensya na dala na para bang inaantay siya sa bungad ng tahanan. Kinapa ng binata ang nakasubit na balisong sa tagiliran. Kinuha niya din ang lana sa bulsa. Kahit ayaw niya, napilitan siyang iaplas ito sa kamay at leeg. Akmang palapit na sana sa kanya nang magsalita ito. Matapang ka.
Alam kong hindi mo papabayaan si Belay. Ikaw nang bahalang umalalay sa kanila habang malayo sa amin. Pakiusap wag mong sasaktan ng kapatid ko. Sa oras na malaman kong may ginawa kang masama, hindi ako magdadalawang isip na balikan ka. Wika ng kapatid ni Belay. Oo. Makakaasa po kayo. Aalagaan ko po si Belay. Nang masiguradong wala na ang nilalang, kumaripas na ito papasok ng tahanan. Sa isip niya tinanggap siya ng pamilya ng dalaga, ngunit natatakot siya sa pwedeng gawin ng mga ito. Napagtanto niya na kahit ano pang natuklasan, hindi nawawala ang pagkaumaling niya kay Belay. Mabilis na lumipas ang panahon. Patuloy niyang sinuyo ang dalaga, ngunit hindi siya nagtagumpay. Mas nangibabaw kay Belay ang tunay na pagmamahal. Ayaw niyang mapahamak si Dino dahil sa kanyang katangian. Ayaw niyang madamay si Dino dahil isa siyang aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Ako namamangha ako sa mga ganitong tao. Yung kahit hindi nila nakakasama yung taong gusto nila, basta alam lang nilang ligtas yung tao na yun, kontento na sila. Naway pagkuhaan natin ng inspirasyon ng kwento na ito. At muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kung sakaling interesado kayo sa ating clothing line, sa mga hoodies at t-shirt, nariyan ang link sa comment section. Paalam.